Ikinagulat ng husto ng asawang si Lita ang pagkakaroon niya ng Sexually Transmitted Disease o STD, lalo pat nagbubuntis ito. Talagang depressed ako noon. Talagang parang gumuho na nga sa akin yung mundo noon. Hindi na ako nagtaksil sa kanya. Nabigyan ko pa siya ng sakit. Siyempre nag-asawa ka dahil gusto mo may katubang ka, may magmamahal sa iyo, no? Tapos hindi mo akalain na ganun palang klaseng tao siya. Nang pakasalan ni Lerma si Johnny, lingid sa kanyang kaalaman na ang napangasawa niya ay isang sugapa sa alak. Parang nagkamali yung expectation ko sa kanya na nandun siya sa akin para mag-alaga, hindi para uminom, para magpakalasing, magsugal. Hindi siya nagbibigay ng kahit konting suporta man lang, kahit sa pinansyal, wala siyang gaanong naibibigay. Maging sa pagmamahal, kapos na kapos. Para akong binuhusan niya ng tubig. Andun yung galit. Galit na galit ako. Parang gusto ko siyang saktan. Ang laking sampal sa akin. Sabi ko, wow naman na nagsumikap akong palakihin yung anak ko mag-isa. Tapos eto ngayon yung ito yung magiging sukli. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban The 700 Club Bisaya. Labagman sa kagustuhan ng kanyang ama, pinili pa rin ni Louie na pakasalan si Ruth, ang babaeng kanyang pinakamamahal. I was willing to give up anything because I really loved her. Naging mahirap man sa mag-asawa ang magsimula ng walang-wala. Hindi naman naging sagabal ito sa pagbuo nila ng isang masayang pamilya. Subalit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nababago ang kanilang matamis na pagtitinginan. There were times that, serious affairs, she discovers that. Ginawa mo ito sa akin, I'm gonna retaliate and I'm gonna do worse than what you have done. Yun ang at the back of my mind because of all the hurts. I got involved and slowly na-develop ang aking affection sa kanya and slowly naman nawala ang feelings ko toward my husband. When she told me one night that she has lost completely any feeling for me, that was the most devastating thing for me. Here I am, I'm protecting this image of being a macho, man of the world. And my wife doesn't love me anymore. Pag umalis ka ng bahay na to, huwag ka na magpapakita. Lalong-lalo na sa mga bata. And I said I'm entitled to get involved again. And I met a woman which I thought if my marriage would be dissolved, she would be the woman. And I even thought at the time, maybe this is the woman that God had intended for me. Lingid sa kaalaman ni Louie, nagpasamang bumili ng damit na pang JS prom ang anak nilang babae kay Ruth. At nang ihatid niya itong pabalik sa bahay, I saw yung aking youngest daughter who was then 5 years old. And the moment she saw me, talagang takbo niya sa akin, embrace siya sa akin. Says, Mommy, I love you, And the moment I put her to bed, that's where all of a sudden the whole room started turning around, And I was so scared because I know if I died that moment, akala ko siya meron akong heart attack. I know I was gonna go, not purgatory then, but hell. Because I know I have sinned against God and against my husband and against my children. I had to close my eyes and I had to pray and ask God to forgive me for my sins. Hanggang sa naabutan kami. She sprang out from bed. Sabi niya, I'm sorry, ningi lang ni Miming patulugin ko siya, but I'm leaving. Sabi ko sa kanya, why don't you spend the rest of the night here? And when I woke up, it was already 7 o'clock in the morning. What I saw made me happy because I saw that my wife had prepared breakfast for me. Then that one day became 2 days, 3 days, till extended almost to a week. I was praying to the Lord, Lord, will you give me a second chance with my family? ang mga luha ng pagsisisi ni Ruth sa Panginoon ang nagpapagaang sa kanyang puso. Kasabayang pag-asang mapapatawa din siya ng asawa balang araw. God so started
opening my heart. And one of the instrument that he used is 700 Club. See, I started listening, just like parang yung testimony ko is being shared by someone, you know, and I would weep. So I said, Lord, why do you love me so much? At sa tulong naman ng isang kaibigan, nagkaroon ng pagkakataon si Louie at Ruth na makadalo sa isang marriage encounters seminar. That is when I started beginning to find God in my marriage, God in my life. At noong 1981, naimbitahan ng kapatid ni Ruth ang mag-asawa na dumalo sa isang krusada. Dito'y tuluyan ng isinuko ni Louie at Ruth ang kanilang buhay sa Panginoon. Now I began to see God's hand in my reconciliation. Oh, God loves me so much. So why can't I forgive my husband? Yes, he has wronged me. I have wronged him. I need his forgiveness. See, that's where I saw that God's love is beyond all what you have done. It encompasses everything. I realized that when you become transparent to one another, that is when real love comes in. Kibaw ba ka partner na bago radyo ko na minyo? Unya, nindot kayang feeling ba? Pero ang importante yung nga tambag nga gihatag sa pastor namo, no? Kay kinalang himon gyud namo sentro ang Ginoo sa among kasal. Kay kung himo naman siya sentro, mas malig-on pag yun ang amuang kaminyoon. Unya, tinud na partner, kung ang Ginoo nasa center sa inyong kaminyoon, musunod na natanan na ay transparency, masayo na ang pag-communicate sa imong asawa o sa imong bana, dunay openness, good ba? Unya, mo na partner ang nawala sa nga muna pinaka-importante nga elemento nga wala no sa istorya aning magtiayon nato karon because of that. Mag-uli pa ba kaha ang magtiayon nga 14 na katuig nagbuwag? Unsa man ang imong buhaton kung dugay na abusado o palahubog ang imong asawa? O kaha natakdan ka og STD sa imong palakiro nga bana? Mapasaylo pa ba kaha sa imong pamilya nga gisakitan ug maayo? These are few of the many questions confronting today's family. They say that the family is the smallest yet the most important social unit in society. But how are we taking care of our families today? And how have we contributed to its destruction? We hope to answer these questions and more in today's episode of Kausaban, the 700 Club Bisaya. Ikinagulat ng husto ng asawang si Lita ang pagkakaroon niya ng sexually transmitted disease o STD. Lalo pat nagbubuntis ito. Talagang depressed ako noon. Talagang parang gumuho na nga sa akin yung mundo noon. Hindi na ako nagtaksil sa kanya. Nabigyan ko pa siya ng sakit. Musunod na! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban! Hello, Hong Kong! Mas convenient na ang pagtawag sa The 700 Club Prayer Center para sa mga kababayan naming nasa Hong Kong. May kasanggana kayo ngayon. Anumang problema ang hinaharap ninyo habang malayo kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Tumawag sa 317-54377 para sa inyong mga prayer requests, praise reports, o kung gusto ninyo ng kaibigang makikinig at makakausap. No long distance charge. Mas madali, hindi ba? Tawag na! By the way, partner, for those who just tune in, aniyami karon sa Alta Cebu Resort, usa sa pinakanindot nga resort diri sa Cordova, Cebu, ug daghan kay mga pamilya ang gasuroy-suroy kay bakasyon naman karong summer, partner. Tinuda, partner, no, what a great way to bond with your family than to go to Alta Resort. Kunya, nindot kay mga pamilya, partner, makita nato ang mga lipa. Malipayon kay sila, no, sa ilang paglingaw-lingaw. Pero kay bahaw baka, partner, kung unsa ka malipayon ang pamilya nga atong makita din karon, dili ingon ani ang nasinati ni sa pamilya Serapio. Santi Serapio was an irresponsible father, verbally abusive husband, a man of vices, and hated by his family members. Can Santi still be redeemed in the eyes of his wife and children? Let's find out through this journey.
Mabilis ang naging takbo ng pag-iibigan ni Santi at Lita. Sa trabaho sila nagkakilala at sa loob lamang ng 3 buwan, agad na nagpakasal ang dalawa. Biro-biroan lang eh. Nakatahimik siya. Yun lang. Saka yung pagkakita ko sa kanyang pagkatao, sabi ko, parang mabait to. Kasi yung mukha niya, ganun lang. Di naglaon, nagbunga ang kanilang pagsasama. Sa industriya ng pagtutroso nagtatrabaho si Santi. Madalas, malayo siya sa piling ng pamilya. Nako, talagang siyempre balisa. Saka, siyempre pag nasa ibang lugar, kung ano-ano nasa isip mo, siguro ganito. Kasi noon time na yun, talagang selosa rin ako eh. Dahil yung marami nababalita, nako, yan sila, puro sa mga beer house nga, mga ganyan. Eh siyempre, kung ka asawa, wala ka naman magagawa. Hindi magtiis ka. Buhay binata siya noon. Talagang, yun, sa madaling salita, responsable. Naging bagong pamilya ni Santi ang kanyang mga barkada na pilit namang pinapayakap sa kanya ang iba't ibang bisyo. Dito unti-unting gumuho ang haligi ng tahanan ng pamilya Serapio. Talagang sinikap ko na lang para mabuhay ko yung mga anak ko. Kasi kung magpapaisi-isi akong ina, kawawa yung mga anak ko. Dahil nga po dun sa pag ako'y lasing, ay nambubugbog po talaga ako ng asawa. Tsaka yung verbal abuse na tinatawag, yung pagmumura, yung pagsalita ng mga masakit. At talagang yung nagbabasag na rin ako ng mga gamit namin. Yun po. Naapektuhan po sila doon sa gano'n. Sinasabi sa akin, ang bobo-bobo mo, ganyan-ganyan. So, ang laki ng impact sa akin na tatay ko ba to? Parang sinasabihan ako ng ganito. Parang even dapat iangat kami, pero hindi. So, yun yung, yung hatred talaga. Naging mahigpit ang pag-aaruga ni Santi sa mga naturang gawain. Habang ang pamilya niya ay tila manhid na sa nangyayari. Hanggang isang araw, meron po akong kinakasama ng araw. Dancer po sa isang club. Siya po. Yun po yung, doon ko po nakuha yun. Yung sa, yung sabi, steady. Na yun po yung dala ko, kumbaga, na nagkaroon ng pagkahawa dahil sa akin ang aking may bahay. Nung panahon na yun na siya po ay magbubuntis. Ikinagulat ng husto ng asawang si Lita ang pagkakaroon niya ng Sexually Transmitted Disease o STD, lalo pat nagbubuntis ito. Talagang depressed ako noon. Talagang parang gumuho na nga sa akin yung mundo noon. Hindi na ako nagtaksil sa kanya. Nabigyan ko pa siya ng sakit. At ganun din sa aking family. Naging kritikal ang pagdadalang tao ni Lita. Ngunit normal at maayos pa ring isinilang ang bata. Ngunit isang pagsubok na naman ang dumagok sa pamilya. Doon nga sa aking pangatlong anak na si Susain, na sa kanyang luwal ay tinaglay na po niya yun, infection na yun. Hinala ng doktor, galing ang sakit kay Santi. Sana ibala lang yung tatay ko, sana ibala lang yung situation namin sa bahay. It takes a lot of years para ma-mend yung hatred mo. It is an incident sa Wednesday gathering na truly talagang sinuko ko na talaga yung hatred ko sa kanya. As in, pinakawalan ko na. That is the time na naka-release ako. As in, release talaga. As in, talagang pinatawad ko na talaga siya totally. Kung ano man yung mga nangyari sa buhay namin. Nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Suzanne sa kanyang ama. Papa, our Lord is been there in all that we've been through. He is faithful to you and to our family. Just continue what He entrusted you to do with regards to your ministry. God always gives you the privilege of laying up treasures in heaven. Madalas hindi namin nasasabi sa Kanya na gaano namin siya kamahal. So, mahal na mahal namin siya. Hindi magbabago yun. Ganap na pagsisisi at kapatawaran ang naging susi ng pamilya para muling harapin ang panibagong landas ng buhay.
Nariyan po ang ating Panginoong Hesus na siya po talaga nagbabago ng ating buhay. Hindi po natin ito kaya sa sarili lang natin kung wala po yung tulong ng ating Panginoon. Siyempre nag-asawa ka dahil gusto mo may katubang ka, may magmamahal sa'yo, no? Tapos hindi mo akalain na ganun palang klaseng tao siya. Nang pakasalan ni Lerma si Johnny, lingid sa kanyang kaalaman na ang napangasawa niya ay isang sugapa sa alak. Busunod na! Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawat-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. O daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700 toll free. We're here 24/7. Siyempre nag-asawa ka dahil gusto mo may katubang ka, may magmamahal sa'yo, no? Tapos hindi mo akalain na ganun palang klaseng tao siya. Nang pakasalan ni Lerma si Johnny, lingid sa kanyang kaalaman na ang napangasawa niya ay isang sugapa sa alak. Di nagtagal sa kanilang pagsasama, madalas nang saktan ni Johnny si Lerma tuwing ito'y lulong sa alak. Pagdating sa umaga, dilasing na siya sa umaga, pagising. So ganun katindi, yung magang-maga, wala pang almusal, ay yung nag-iinom na, bibili na ng alak para uminom. Yan, nag-aaway kami, nagkakasakitan kami. Yung nagkakaroon ako ng black eye, minsan 1 week akong absent sa office para ano lang. Para ayokong pumasok kasi nakakahiya eh. Bunga ng labis na pagkalulong sa alak ni Johnny, pati mga pinundar nila mag-asawa ay naglaho na parang bula. Para matustusan ang bisyo niyang pag-iinom, pag wala na siyang pera, kung ano-ano na mga kinukuha niya sa loob ng bahay, binibenta niya. Walang maiiwang gamit sa loob ng bahay. Napakahirap ng ganun na uuwi ka, wala na yung mga gamit mo sa loob ng bahay. 7 taong tiniis ni Lerma ang hirap sa relasyon nilang mag-asawa, hanggang sa napagdesisyonan niyang hiwalayan ito. Kahit na hindi ko dapat gawin na makipaghiwalay sa kanya, nilakasan ko yung loob ko. Pinapangan ko yung loob ko. Para makapahinga ang kalooban ko rin sa kanya. Kasi lagi lang puro lang ako iyak araw at gabi, puro lang ako pagluha. Labis na nasaktan ang nag-iisa nilang anak na si Abraham dahil sa naganap na hiwalayan ng magulang. Gayunpaman, sa gitna ng masakit na pangyayari, nasumpungan ni Abraham ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ito ay dahil sa madalas niyang pagpunta sa isang Kristiyanong simbahan. Nakakilala ko sa Lord, yun din ang time na hiwalay sila. At for 14 years, nag-struggle kami. Dahil nga pagiging hiwalay nila, pero naging desire ko na ipag-pray ang magulang ko. Nag-desire ako na yung Pasko gusto ko sana kasama na kami. Buo na kami. Dahil ang sabi nga ng Lord persistent ka lang mag-pray. Walang humpay na hinintay ni Abraham ang kasagutan ng Diyos sa kanyang panalangin para muling mabuo ang pamilya. At makalipas ang 14 na taon. Kasi, di ba, parang mahirap magpatawad sa isang taong matindi, yung malalim yung pinagdaanan niyo, na malalim yung sakit, malalim yung sugat. Pero kung ang Diyos ang gumawa sa buhay mo, walang imposible sa Kanya. So, nakapagpatawad ako, nawala yung pride na yun. Hinil niya yung brokenness ko. Sa pagbabalikan ng mag-asawa, ipinangako ni Johnny kay Lerma na babaguhin ang sarili para sa mas matiwasay na pagsasama nilang mag-anak. Ngunit ang muling nabuong masayang relasyon na mag-anak ay napawi nang dapuan ng matinding karamdaman si Johnny. Nagkaroon ng internal bleeding sa bituka niya, nagkaroon ng sugat. Pagka kailang pa-check up siya, sinasamahan ko talaga. Ma-absent ako sa office. Katulad doon yung na-bedridden na siya. Kasi nagdudumi na siya, hindi niya alam. Talagang ako naglilinis ng dumi niya. Bilang asawa, talagang gagawin mo lahat ng bagay na yun.
Walang ibang makakagawa nung kundi asawa lamang. Makalipas ang 5 taon, binawian na ng buhay si Johnny. Bagamat naging maikli ang panahon para sa kanilang pamilya na makabawi sa isa't isa, ay naging makabuluhan ang bawat sandali ng kanilang oras. Para sa akin, mas meaningful yung pagsasama namin last 5 years na yon. Kasi siya naramdaman niya kung paano namin siya in-accept as what he is. It's worth it. Kaya nafe-feel ko na masaya siya. Nadama niya yung pagmamahal ng pamilya. Sa ngayon, si Lerma ay maligayang iginugugol ang oras sa mas lumaki niyang pamilya. Masaya siyang naglilingkod sa simbahan kasama ang anak at mga apo. Ang family importante. Hindi lang ngayong Christmas, araw-araw. Kaya mahal na mahal ko ang magulang ko kahit masakit sa akin. Na nawala yung isa, pero buo pa rin kami. Pakiramdam ko hanggang ngayon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil nakapagpatawad ako sa asawa ko nang dahil sa Kanya. Nawala yung pride ko, natanggap ko yung asawa ko bilang siya. Tapos, yung pamilya ko ngayon, masaya rin sila. Binabalik ko lang ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil ang lahat ng bagay ay nakayanan ko. Kung ang imong sitwasyon nga naagian sa kinabuhi karon sama sa atong istorya nga bag-o lang ninyo nakitaan, ayaw kawala og paglaom. All you have to do is to really pray. Dunay mensahe nga atong makita sa Bible in Luke chapter 18 verse 1, istorya ni sa usa ka persistent nga widow nga wala gyud siya ning undang og pag-ampo hantod nga iyang nakuha ang iyang gipangayo sa Ginoo. Puro away sa ginikanan ang pirming makita ni Marilyn sukad pagkabata. Atong susihon kung unsa ang epekto niini sa iyahang pagdako. Sa ganitong klaseng pamilya lumaki si Marilyn. Palaging magulo dahil sa madalas na pag-aaway ng kanyang mga magulang. Diyan nagkaroon ako ng takot na sabi ko, bakit ganyan? Bakit ganun ang parents ko? Kaya naman sa murang edad, isang pangako ang kanyang binuo. Pag nagkapamilya ko, pag nag-asawa ko, sana wag maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko nung bata pa ako. Nagdaan ang panahon at maagang nakapag-asawa si Marilyn sa edad na 20. Dahil dito ay nahinto na ang pagpapaaral sa sarili. Sabi ko, baka sa pag-aasawa, magkaroon ako ng peace of mind na makakasolve at makakatulong sa emotion ko. Biniyayaan ng Diyos si Marilyn ng 4 na anak. Masaya na sana ang kanyang buong pamilya hanggang dumating ang kanyang matagal nang kinatatakutan. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na kanina pa ako naghihintay sa'yo? Na huwag mo akong papakialaman. May babae ka, no? Tigilan mo ako, ha? Sa paglipas ng panahon ay napansin niya ang unti-unting pagbabago ng asawa. Nag-start siya magkaroon ng babae na parang niluloko na niya ako. Pero pakiramdam ko, sabi ko, hindi na siya yung dating kakilala ko na yung asawa na siya na sabi ko parang mayroon siyang ginagawa na hindi maganda. Dahil sa sabi ko, mahal kong asawa ko, hindi rin ako hiwalay dahil sa mga anak ko. Dahil sa paghinto ng suporta ng asawa at pag-abandona sa kanila, gumawa si Marley ng iba't ibang paraan, matustusan lamang ang pangangailangan ng 4 na anak. Bakit malayo ang Diyos sa akin? Yan ang tanong ko sa sarili ko. Bakit, sabi ko, bakit walang Diyos sa akin? Na bakit nangyari pa sa akin ito na makikita ng mga anak ko yung naranasan ko rin paghihirap ng maliit pa ako. Sa kabila ng pagsubok na dinanas, tinugon ng Diyos ang matagal ng pangarap ni Marilyn na kumita ng mas malaki para sa pamilya, lalo na't nasa kolehiyo na ang kanyang mga anak. Taong 2000, nagsimula magtrabaho si Marilyn bilang caregiver sa bansang Israel. Nahirapan man noong una sa trabaho, iba yung kalakasan naman ang pinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Papasalamat ko lang sa Panginoon dahil kahit napakahirap ng trabaho doon sa amo ko, may lakas pa rin ako ng katawan para pagtrabaho ko kahit oras ko na ng pagpapahinga, may lakas pa rin ako ng katawan para maglinis pa ako ng bahay ng ibang bahay. Doon ko nakilala ang Diyos na nung time na yun, doon ko lahat ilinuluha sa Kanya. Sa mga oras ng pangungulila sa mga naiwan sa Pilipinas, sandigan niya ang pangako ng Diyos. 8 taong nagsikap sa pagtatrabaho sa ibang bansa si Marilyn.
kaya ganun na lamang ang pagpapasalamat ng kanyang mga anak. Kaya lubos po talaga akong nagpapasalamat sa kanya bilang isang ina po at saka bilang isang tatay na rin po sa amin. Papasalamat po sa Panginoon. Binigyan niya kami ng ina na matatag. Yung mga pinangako namin sa inyo, tutuparin namin yun. Yung mga pagod na yun, hindi masasayang yung mapawis mo. Hindi masasayang yun. Sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan ng pamilya ni Marilyn, nanatili siyang nakatayo dahil sa mahigpit na pagkapit sa kanya ng Diyos. Hindi man niya natamo ang pangarap na magkaroon ng buong pamilya, masaya siya sa katotohanang hindi siya pinabayaan at kailanman ay hindi iniwanan ng Diyos. Habang tayo'y nabubuhay, nandyan ang Panginoon na palaging gumagabay sa atin. Kahit nandyan na tayo sa oras ng talagang napapakiramdam natin na talagang depressed na tayo na lang nag-iisa, nandyan pa rin ang Panginoong Diyos. Hindi tayo iniiwan. Parang nagkamali yung expectation ko sa kanya na nandun siya sa akin para mag-alaga, hindi para uminom, para magpakalasing, magsugal. Hindi siya nagbibigay ng kahit konting suporta man lang, kahit sa pinansyal. Wala siyang gaanong naibibigay, maging sa pagmamahal, kapos na kapos. Musunod na! Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan. O nakadawat og maanindot na paghihom gikan Canconi ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa puso ngadto sa mga dumagat tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Like father, like son. Iyan ang madalas marinig sa mga mag-ama. Subalit katagang hindi narinig ni Makmak. Sanggol pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama. Kaya naman sa edad na siyam, ay laking tuwa niya nang ipakilala ng inang si Lilian ang kanyang bagong karelasyon. Ngunit ang kasiyahang ito ay madaling naglaho nang manirahan na sila kasama ang lalaki. Parang nagkamali yung expectation ko sa kanya na nandun siya sa akin para mag-alaga, hindi para uminom, para magpakalasing, magsugal. Hindi siya nagbibigay ng kahit konting suporta man lang, kahit sa pinansyal. Wala siyang gaanong naibibigay, maging sa pagmamahal, kapos na kapos. Ngunit ang hindi niya kayang tiisin ay ang makitang sinasaktan ang ina ng kanyang kinakasama. Lalo na nang tangkaing saksakin ng kalivin ang ina. Una, tinusok na yung itak sa may bandang kaliwa ko. Nakailag ako. Pangalawa, sa kanan ko naman. Tapos pangatlo, tinaga niya yung upuan. Nagbakat doon sa upuan. Pangapat, itinapat na niya sa dibdib ko yung itak na halos isandang kalalang ang layo. Sa puntong yun, naisip ko na pag ito'y idiniretso sa puso ko, sa dibdib ko, talagang hindi na ako mabubuhay. Pag nakikita ko yung mama ko na sinasaktan, dumarating din sa punto na magagalit ka. Sinasaktan man, pinili pa rin ng kanyang ina na panatilihin ang relasyon sa ka-live-in. At dito na nakaramdam ng inis sa ina si Makmak. Para naging martir yung mama ko na sinasaktan na siya,
hindi na kami sinusuportahan pero patuloy pa rin siya na nandun, minamahal yung ka-live-in ng mama ko. Nag-decide ako na manatili dun sa relasyon namin dahil lagi niya akong pinangangakuan na pagpapakasal kami. Dahil sa problemang kinakaharap sa kanilang tahanan ay tuluyan ng nagrebelde si Makmak. Sa isang araw, ang pinapasukan ko lang klase mga 3, 4. Nagsusulat na ako sa mga pader sa school dahil isa na rin yun sa pag-i-express ko ng galit sa ka-live-in ng mama ko. Hanggang ang bisyo ng ka-live-in ng ina na kanyang kinasusuklaman ay kanya na ring pinasok. Na-impluwensya ng ka-live-in ng mama ko sa sigarilyo tsaka sa alak. Isa rin yun sa mga naging part para takasan ko yung problema ko sa bahay dahil gusto kong hanapin yung pagmamahal na hinahanap ko sa barkada, sa alak, sa sigarilyo na tinitake ko sa katawan ko. At tuluyan na ngang tinakasan ni Makmak ang mga gusot sa kanilang bahay. Umuwi ako sa bahay na gabi na tapos diretso ako sa computer shop para maglaro ng computer games dahil doon ko nakikita yung pagiging masaya kesa sa loob ng bahay na parang walang kasiyahan, puro kalungkutan na yung nararamdaman. Pagtakas din ng dahilan kung bakit walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang imbitasyon na sumama sa isang youth camp. Ngunit ang inaakala ni Makmak na magiging daan upang makapagtago sa mga problema sa tahanan ay siyang maghahatid sa kanya ng kasagutan upang wakasan ang kanyang mga pasani. Sinabi ng pastor na mas marami dito na pumunta lang dito dahil gustong takasan yung mga problema sa bahay, problema sa barkada, sa eskwelahan, sa pamilya. Sinabi ng pastor na kung gusto niyo makawala sa problema na kinakaharap niyo ngayon, isa sa mga solusyon na dapat niyo gawin ay tanggapin si Kristo sa puso niyo. Na tanggapin siya bilang tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. At dito niya tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas at nag-iisang solusyon sa kanyang mga problema. Bunsod ng bagong pag-asang natamo, ay nagsimula na niyang talikuran ang kanyang mga bisyo. Ito na rin ang naging daan upang kanyang ayusin ang relasyon sa ina at sa kinakasama nito. Pakonti-konti na kami nagiging close nung ka-live-in ng mama ko. Tapos hinahata ko na rin sila linggo-linggo na sumama sa church namin. Na kahit na nire-reject nung ka-live-in ng mama ko yung invitation ko sa kanya, every Sunday, patuloy pa rin ako na ini-invite siya para makasama sa amin ng mama ko. Di naglaon ay naghiwalay na rin ang kanyang ina at ang ka-live-in nito. Gayunpaman, ipinagpapasalamat ni Makmak na parehong nagsisimba ang dalawa kahit pa hindi na sila nagsasama. Sasabi ko na sigad talaga yung pinakamagandang solusyon sa lahat ng problemang pinagdadaanan ng mga tao ngayon. Lalo na sa mga taong talagang iniisip nila na wasak na yung buhay. Andyan lang si Kristo at napakalaking solusyon na hinahanap nila. Kabo ka partner, daghan kay mga dysfunctional families nga akong kaila. When you say dysfunctional, pasabot ani ka nang wala sila ning function according sa original plano sa Ginoo niya. Mas daghan kaayo ang kaning mga babae nga na-involved in dysfunctional relationships. Especially kanang mga nagpuyo-puyo lang o pa sila kasal, yes, oo. Unya nagtuo sila no nga kanang insakto ni. Unya mo murag mo inauso sa kalibutan bitaw karon, so if everybody's doing it, so okay lang sad siguro. Do na tay notion bitaw karon partner nga kung dili ka kunuhay makasakit og lain tao, okay ra. So ako man ning kinabuhi ayaw niya naghilabti. Pero ang makita nato partner sa kinabuhi sa atong nakita sa istorya no is that kung naata aning mga dysfunctional families, do na kay mga ka-live-in partner or you are in a relationship nga abusive, ginabalikas ka, ginakulata ka, ginatiunan ka og kutsilyo or unsa pa nga hinagiban diha, gina-verbally abuse ka. This is not the kind of relationship. This is not the kind of family nga gipangandoy sa Ginoo para nimo. Unya ako maka-personally relate ko ani kay sa atong panahon nga wala pa ang Ginoo sa akong kinabuhi. Doon ako ka-live-in partner unya nagtuo ko nga insakto na ni kay nalipay ko ba. And then paghawa na ko atong relasyon, akong na-realize nga the reason why tuo ako atong relasyon is that nangita ko og kalipay. Unya nagtuo ko nga I will find happiness in that relationship. Pero there is this verse, partner, in Colossians chapter 2, nga we are made complete, we are made happy, pinaagi lang kang Jesus Christ. Kung ikaw ana sa sitwasyon sama sa istorya nga atong gitanaw,
let me tell you today nga doon na kay paglaom. Maski unsa pa kalawom na ang imong problema, maski unsa kaguba ang imong pamilya, doon na kay hope. So magpaduol ta sa Ginoo and let us pray. Heavenly Father, Amahan namo sa langit, daghan kaayong salamat. Tungod kay among nahibaw-an karon Lord, akong nahibaw-an nga doon na day paglaom ning akong kahimtang. Lord, dili ko kabalo kung asa magsugod sa pagsulbad ani akong problema sa akong pamilya, sa akong kapuyo, sa akong amahan or sa akong inahan or sa akong mga anak, Lord. Dili na ko kabalo, Lord, kung asa ko magsugod. But salamat God nga imong ipakita today nga duna paday hope, Lord. So nagpaduol ko karon nimo. Ako kang gihangyo, Lord, to please come and help me. I am so hurt, Lord, and my life is so broken. Naguba na ni pag-ayo, Lord, ug ako ning itugyan kanimo, Lord God. Pasaylo ako sa tanan akong mga sala nga nahimo, sa akong mga desisyon, Lord, kaniadto nga mo'y nagtuklod nako sa ani nga sitwasyon karon. Nasayod ko, Lord, nga ang akong sitwasyon tungod di sa akong mga sala. So ako ani gikumpisal nimo karon, Lord, nagpaubos ko nimo ug akong giangkon that I am a sinner in need of a Savior. Nanginahanglan ko og maluluwas, Lord, ug ikaw ang the only person nga makaluwas nako. Nagtuosad ko, Lord, nga ang akong kalipay, ang tinud-anay nga kalipay, Lord, dili makit-an sa mga relasyon nga lumalabay lamang, but true happiness, Lord, and lasting happiness, diha lang yun magsugod gikan nimo. Lord, make me whole from the inside. Tungod kay ang akong pagpangita og kalipay sa gawas, Lord, tungod ni kay doon ako gipangita nga kalipay, Lord, nga dili na ako makita ni sa gasa. Salamat kay Lord Jesus. And I receive your forgiveness. I receive new life. Sugod karong adlaw. Kini akong giampo in the name of Jesus. Amen. Amen. Kung imong nasinati kay pareha ni Makmak na ikaw mismo nasa kay mga bisyo tungod sa modelo sa imong mga ginikanan, nakita nimo na ikaw mismo kinahanglan kag murag exit point na nadanay nun ka sa mga bisyo. So kaning ining adlaw mao ni siya ang panahon na gihatag sa Ginoo para nimo nga dawaton siya aron mausab ang imong kinabuhi. If that's you, if you're like Makmak, say this prayer with us and confess it with your lips and say it out of faith from your hearts. O Dios, nagpaduol ko nimo aron mangayo og pasaylo sa tanan akong mga sala. Hinluwi ako, Lord, sa akong kasing-kasing ug sukad niining adlaw ako nang gitalikdan ang tanan akong ginabuhat sa ako ang kinabuhi kaniadto. Sukad niining adlaw ikaw mo'y akong sundon, ikaw mo'y akong manluluwas sa akong kinabuhi ug ikaw mo'y akong Dios ug musampit ko sa imong ngalan sa tanan akong mga kalisod sa akong kinabuhi. Salamat, Lord, na sukad niining adlaw na usab ko tungod sa pulong sa imuhang maayong nga balita. And thank you, Lord God, that from this day forward, my life will never be the same again. Salamat sa mga tao na gatabang sa akoa, sa akong tungod, ug salamat, Lord, na akong kinabuhi kay para sa imuha. I thank you, Lord God, for this time. In Jesus' name, amen and amen. Din sa Pilipinas, partner, mahilig kita mga Pinoy ani mga extended families, no? And I'm sure kamusta nga nananaw, doon na mo'y makonsider nga extended families, inyong mga uncle, mga auntie, even mga silingan. O niya amo mong giawhag nga kami dinhi sa kausaban, pwede mininyong himuon nga inyong extended families. All you have to do is give us a call. Naatay long distance free nga number, that's 1-800-1888-8700, o pwede sad mong mo text, naka-flash karon sa inyong screen ang among mga cellphone numbers. For the Tumakay family, adultery was a clear and present danger. Find out how Mac and his wife solved their problems when Kausaban returns in just a short while. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space Kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Para akong binuhusan niya ng tubig. Andun yung galit. Galit na galit ako. Parang gusto ko siyang saktan. Ang laking sampal sa akin na sabi ko, wow naman na nagsumikap akong palakihin yung anak ko mag-isa. Tapos eto ngayon yung ito yung magiging sukli. Musunod na!
Mga igala namong Bisaya, narito na ang kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang kausaban. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawat-an ug paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan ug daghanang nanginahanglan og kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700 toll-free. We're here 24/7. Adrian and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Pagtatrabaho sa Maynila ang nakitang solusyon ni Mac Tumakay para masustentuhan ang pamilya sa Masbate. Nakahanap naman siya ng permanenteng trabaho bilang isang contractor and engineer sa isang pribadong paaralan sa Maynila. Sisikap ako kung sino-sino nilalapitan ko. Kipagkaibigan ako para lang makakuha ng project. Sa panahong malayo sa pamilya si Mac, ay nabaling ang kanyang atensyon sa mga babae. Samantalang ang naiwang asawa na si Rowena ay hirap na itinataguyod ang mga anak. Naghahanap ako ng ibang way na maaliw ako. So, the time na meron akong naging karelasyon, ang aking pamilya, papabayaan ko, hindi ko na ibibigay ang full support, nabibigyan ko man, pero kulang. Nagkaroon ng kalaguyo si Mac at di nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagsasama. At sa tuwing tatangkain niyang iwan ang karelasyon, ay nadadala siya nito sa pananakot. May time na siya maglalaslas, may mga ginagawa siya na kinukuha niya ang atensyon ko. Nang magkaroon ng pagkakataon, ay binalikan niya ang naiwang pamilya sa Masbate. One time, umuwi nga siya. May dala nga siya ang cellphone. Sabi ko, bakit kinakabahan ako dito sa cellphone na to? Nakalagay din sa text na yung I love you, tapos yung mag-iintay kami ni Kai, kasi Kai kasi name ng baby. Yung para akong binuhusan niya ng tubig. Andun yung galit. Galit na galit ako. Parang gusto ko siyang saktan. Ang laking sampal sa akin na sabi ko, wow naman na nagsumikap akong palakihin yung anak ko mag-isa. Tapos eto ngayon yung ito yung magiging sukli. Sa tulong ng isang pastor ay muli silang nagsama at nagkapatawaran. Hindi ko naiintindihan yung sakit na nangyari sa relasyon namin. Sabi ko, yung mga anak ko na lang kasi ayokong maging broken family. Nag-decide na talaga siya na iwanan nga yung girl. Tinanggap ko uli. Yung sabi ko, magsimula uli. Unang-una lang, Lord, yung prayer ko lang talaga sa'yo, yung baguhin mo yung asawa ko. Sabi ko, maglingkod din siya sa'yo. Ng totoo. Sabi ko, para masaya naman. Yung maranasan din naman ng pamilya ko na kung paano maging masaya. Ngunit nang lumipat ang pamilya ni Mac sa Cavite, nadugtungan ng naputol na ugnayan niya sa dating kalaguyo. Isang bangungot kay Rowena nang muli nang malaman na patuloy pa din si Mac sa pakikipagrelasyon. At habang nagaganap ang kataksila ni Mac, ay siya namang hinagpis ni Rowena na noon ay buntis pa. Bilang babae, talagang masakit. Masakit talaga. As in yung, sabi ko nga parang wala nang natirang sa pagkatao ko. Hindi ko pinabayaan na mangibabaw ang galit. Hindi ko yata makakayanan yun na ang mga batang masasaktan. Kabado, hindi mapakali. Kumbaga parang laging gulat, laging nagugulat, laging tolero. Napakasalimuot, Naghahanap buhay ako pero yung isip ko nahati sa tatlo. Sa trabaho, sa kanila at saka sa pamilya ko. Dulot ng matinding depresyon at galit ni Rowena kay Mac, ay namatay ang sanggol na kanyang ipinagbubuntis. Awang-awa ako sa anak ko na
sinisisi ko rin minsan yung sarili ko. Nasabi ko, kung hindi lang sana ako ng problema, kung hindi lang sana ako depressed, sabi ko, healthy sana siya. Masakit sa kanya yun. Kasi syempre bilang ama, tapos parang dating siya ang kriminal. Talagang siyang sinisi ko. Ikaw pumatay sa anak ko. Alam ko na ito yung consequences na tinanggap ko dahil sa aking mga nagawa. Ang pangyayaring iyon ang nagmulat kay Max sa katotohanan na siya ay nagkulang bilang ama at asawa. Sa pagkakataong ito, buong puso niyang inhingi ng tawad sa Diyos ang kanyang mga nagawang kasalanan. Gusto kong baguhin mong buhay ko. Alisin mo ako sa kahinaan ko ito, palayain mo ako rito. Tinatanggap kita, sabi ko sa Panginoon. Sabi ko, gusto ko ng bagong buhay. Paghingi ng tawad sa asawa at pagputol sa maling relasyon ang nakitang solusyon ni Mac para tuluyan siyang makalaya. Nagkaroon ako ng kapayapaan, kagaanan, nakakatrabaho ako ng maayos, nakakapag-isip ako ng tama. Baga, nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko na malaya. Papasalamat nga ako sa asawa ko dahil sa kabila ng lahat napagpasensyahan niya ako, napatawad niya ako. Natuldukan na rin ang hindi magandang pagkakaunawaan ni Rowena at ang dating kalaguyo. Usap kami ng personal nung girl. Ando na rin yung pagpapatawad ko sa kanya sa prayer namin. Na-bless din silang mag-ina. Nang sa gayon na hindi na rin baka kami guluhin, makahanap siya ng tamang lalaki ba na para talaga sa kanya. Bukas ang pinto ng bahay ko, ng bahay namin. At siguro, madali na rin namin may-explain sa mga bata. At bunga ng pagtalikod ni Max sa kasalanang pakikiapid, ay nakamtan niya ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Umunlad ang kanyang negosyong hardware store at kasalukuyang nagpapatayo ng sariling bahay. Muli din silang pinagkalooban ng sanggol na ipinangalang Shekinah, o ang ibig sabihin ay glory to God. Kumbaga ito yung ni-reward niya sa akin. Yun sa 10 years na pagtitiis ko, ang Panginoon talaga ang nagbago sa asawa ko. Nung ako'y wala sa Panginoon, napakamasalimuot ang buhay ko, magulo, walang direksyon. Nung ako'y nag-ano sa Panginoon, tinuruan niya akong maging responsable sa aking pamilya. Kumbaga, maraming nabagong buhay, maraming nabago sa akin. Nagdidesire ako na patuloy ang paglago ko sa Panginoon. Dahil alam ko na kung wala siya sa buhay ko, talagang hindi ko kaya. Kabo ka partner si Apostle Paul ning hatagid siya og clear guidelines no sa pagbuo og pamilya diya sa Bible. Unya nagiingon gid siya nga ang pinaka-importante kuno nga relationship, it should be between the husband and the wife. Mo ginang unahon og strengthen and then musunod lang na ang parent og ang relationship towards the children. Ya doon na magutay mentality no, especially sa mga Filipinos. I don't know in other countries pero once mga anak na gani, pag minyo no, sweet pa kaayo, focus kaayo sa spouse, pero the moment nga nanay anak, ang attention dito na mabalhin sa anak. So murag I hear a lot of people saying nga dinhi na ko sa akong anak, oy total na araman na akong bana. Dapat nilang huna-hunaon nga they were called to be husband and a wife first before they were called to become parents to their children. Yes. The marriage to a partner is separate from parenting. Those are two different things. You cannot mix them both. And it's important na makita sa mga anak that the husband actually loves the wife because they can see stability in the family. Mo nagisulti sa Colossians chapter 3 verses 18 to 21 nga wives, submit to your husbands. Musalig ta sa pagka-leader sa atong mga bana, and husbands, love your wives. They need affection, they need security, they need time, they need care, and they need your attention also. And if you do that, it says, children, honor your parents. And that's the commandment that comes with the promise also. So, for as long as ang husband o ang wife kay kanang united gid silang duha, makita sa mga anak, they will follow the same thing and the household will be blessed. Kabaw ba ka partner nga dunay research ba about many decades ago, nagbuha na research company, tanaw sila kung unsay mga gikahadlukan sa mga bata. Sa una, mga 10-20 years ago, fear is fear of spiders, fear of mga unsa pa na diha nga mga weird fears, no? But karon partner ilan ang gibuhat nga bag-o nga research. You know what came out to be the #1 fear sa mga bata is magbuwag ang ilahang
parents. You could just imagine kung unsa na ang struggle sa mga kasing-kasing sa atong mga anak if we are not careful in showing to them that, you know, I love my husband, or the wife loves the, you know, strong relationship between parents is really very important. That's true. It's not God's designed partner for families to be separated. Mo na siyang attack sa enemy. It is God's design for families to be united. Need more time to spend with your kids? Or just want to spice up the times you have together? Here are some tips to help you build up your families and have fun times with your kids. Busunod na! Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Hello, Hong Kong! Mas convenient na ang pagtawag sa The 700 Club Prayer Center para sa mga kababayan naming nasa Hong Kong. May kasanggana kayo ngayon. Anumang problema ang hinaharap ninyo habang malayo kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Tumawag sa 317-54377 para sa inyong mga prayer requests, praise reports, o kung gusto ninyo ng kaibigang makikinig at makakausap. No long distance charge. Mas madali, hindi ba? Tawag na! Ivy and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Need more time to spend with your kids? Or just want to spice up the times you have together? Here are some tips to help you build up your families and have fun times with your kids. Why not have a kiddie morning college? While doing a morning ritual, like washing the dishes or shaving, allow kids time to ask anything they can think of. Then try to answer as best as you can. For younger kids, why not involve them in the ritual? For a change, they can pour the water while rinsing, or they can put on your shaving cream. How about having just me and mom or just me and dad times? Spend a special day with your kids one at a time, doing whatever the child likes to do or going to their favorite place. Or just celebrate without waiting for a big event. Discover a reason for celebrating. The first time a child rides a scooter, or when he cleans up his room. Or celebrate for no reason at all. Just happy to be a family. Find time in little places. Sing together, stay fit together, or wash the car together, instead of always watching TV. According to a university study, strong families keep strong because they do things together. Healthy homes have a generous dose of two traits: honesty and openness. Openness is the willingness to do something new. When was the last time you did something new as a family? Like having breakfast in bed or eating by candlelight. Remember, a happy and strong family is a together family. God wants us to enjoy our families. In fact, He wants us to be part of His family. So partner, unsa may yung kalingawan ni June o sa inyong mga anak, unsa may mga bonding activities ninyo? Kami sa akong mga anak partner, we just talk a lot. Unya, I find it very helpful kana bitang pag-uli gikan sa school. Mga tanan lang gid ko kung unsa ilang hitabo nila, unsa ilang gibati at that moment. Unya, I also try to go down to their level of fun. Like kung for example mag-Facebook ang usa, I try to scan. Facebook sad ka. Like sad ka. Like sad ko sa ilang mga gipang like, inana, unya manana sa kong cartoons with them.
Anya, kang June said, if there's such a thing as excessive dating, mauna partner kay sila miglaag duha. Mao ba? Anya, ipahibaw gina mo sa among mga bata nga mommy and daddy has to have their own private time together. Nga dili gud sila pwedeng mukuyog. Grabe. Yep. And then speaking of couple partner, there is this couple in the US by the name of Bill and Marie Caro who holds the distinction of being the longest married couple in the US, no? 80 years, partner, 80 ang years. ilang kaminyoon. And then nag-ingon sila nga laughter and good communication kuno ang usa sa mga sikreto sa pagluntad sa ilang marriage. Buhi pa day sila, partner. Atong hinumduman nga daghan tag pwede maamigo apan usa ka grupo lang ang pwede nato maingon nga kadugo o pamilya. Ingon pa sa usa ka Nobel Peace Prize awardee, you do not choose your family, they are God's gift to you as you are to them. Usa hinaot higugmaon gyud nato ang atong kapamilya. Muna partner, mapasalamaton kay ko sa Ginoo for giving me such a wonderful husband. Kana bitawng capable siya nga mo anticipate ba sa mga panginahanglanon. Unya as if ma-feel niya unsay nasa akong kasing-kasing nga he loves me the way I always wanted to be loved. That's wonderful. Ya mo sa natong giampo partners sa atong mga televiewers nga unta inyong himuon ang Ginoo nga mahimong sentro sa inyong mga relationships. That's true. Sa dili pa ta mo biya, dako di kay mong pasalamat sa Alta Resort Cebu. Thank you very much for hosting us in this wonderful episode. Daghang salamat ninyo. And with that, Ivy and I would like to say, God bless every home and God bless every family. And here are the mind-blowing stories nga inyong maabtan sa sunod nga episode sa Kausaban. Naririnig ko yung kwento ng aking nanay at tatay na sila ay orphans and they were not treated nicely. Hindi sila nakapag-aral dahil wala silang nanay at tatay. So that burden ay nalagay sa aking puso. Hindi sa bahay na lang, magtitinda-tinda. Kapikit. Wala na. Kaliwa niya, pumupunta na sa kabila. Babanlag. Ganun. Hanggang tawagin na nga siyang dulin. Tapos papatidin nga yung ano niya, paglalakad niya. Every time na maghuhugot siya ng coins, nagkakalaglag yung baho niya, kakapain niya yung flooring, yung mga bata tatapakan. Tapos magsasabi ng bulag. Wala lang, okay lang. Natanggap ko na na ganito talaga ang nangyari sa akin. Mag-ayo og kuan, mga daot nga mga TV. Hindi na ako kaayo kay dahil wala na'y kusog. Kinitanan atong hisgutan dinhilang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya.